week of May. Grabe po, isang linggo na lang. June na, no? Tama po ba? We're almost half of the year. Napakabilis po ng panahon. No, nakalipas na po ang January, February, March, April, at patapos na po ulit ang May. Pero sino po dito for the past months talaga pong naranasan po natin how God really increased our love. Amen po ba? Increased our faith na po sa ating pong mga buhay. Kaya naman po, tuloy-tuloy lang po tayo. And today we are still in our series po for this month na ang title po ng series po natin ay Growing in the Fruit of the Spirit. No, tayo po ay mag-grow, mamunga po no sa ating pong mga buhay. So just a quick recap lang po. Of course, unang linggo we talked about naalala niyo pa po ba? Love in action. No, na-share po sa atin ni Pastor Francis, sino po mag-agree na napakalaga po ng pag-ibig sa ating pong mga buhay, pag-ibig po ng Diyos. And last week lang po, we talked about the unshakable joy, no, na binahagi po sa atin ng Pastor Rose, no, na anumang mga problema, pagsubok ang pagdaanan po natin, mananatili yung kagalakan po sa ating mga puso. Amen po ba? So today, after knowing these things, I believe na hindi lang po pinaalala ng Panginoon yung pag-ibig po niya. Di lang po tayo binigyan ni Lord ng kagalakan, pero today, God will also remind us about the peace that we have already received from the very start. Amen po ba? Naniwala po ba kayo na yung kapayapaan ay tinanggap na po natin? Una pa lang po na tayo po ay makakilala po sa Panginoon. Amen? Kaya naman pong title po ng pag-uusapan po natin ay pinamagatan po nating Peace Be With You. Paano mo ba sabihin sa katabi mo, Peace Be With You? Yan. Di ba? Madalas po dati, di ba, sinasabi niyo po yan, kapag sinasabi pong ang kapayapaan ay sumainyo. Amen? Sinasabi po yan sa mga taong malapit po sa atin. Pero truly, do we really receive the peace from the Lord? Tinatanggap po ba talaga natin yung kapayapaan mula po sa Panginoon? No, sa panalangin ko po sa araw po na ito, bigyan po tayo ni Lord ng peace over our situations, peace over our circumstances. Sino po yan po ang panalangin mo po sa araw po na ito? Amen. So bago po tayo magtuloy-tuloy, of course, we just want to acknowledge the very presence of God here in this place. I just want to invite everyone po to close our eyes. Let's bow down our heads and let us pray. Panginoon, maraming pong salamat sa araw po na ito na binigay mo po sa bawat isa po sa amin. Lord, thank you for this new life, or God, for the strength, for the breath that we have, Panginoon, para patuloy kami magpasalamat at magpuri sa iyo, Panginoon. Lord, sa aming pong pag-uusapan sa araw po na ito, Lord, patuloy na maranasan po namin ang totoong kapayapaan na nagmumula po sa inyo, O God. Lord, continue to open our spiritual eyes and ears to hear your word and to see your promises once again in our lives, Panginoon. Holy Spirit, we continue to acknowledge you here in this place. Malaya ka pong kumilos sa kalagitnaan po ng bawat isa po sa amin. At Lord, patuloy mo lamang po akong itago sa iyong likuran at walang ibang makita at mag-glorify kung hindi ikaw lamang, Panginoon. Maraming po salamat. We carefully bring back to you all the glory and all the honor in the mighty name of Jesus, and all God's people say, Amen and Amen. Pwede po maminsan pa pinaka-the best palakpak po sa Panginoon sa araw po na ito. Sino po dito, taas po ang kamay, dumadaan po ng pagsubok, dumadaan po ng mga problema, ako lang po ba? No, all of us, no, you are maybe going through right now, through troubles, or in the seasons of hardship, no, na para pong walang katapusan. Naka-experience po ba kayo ng ganon? Yung kakatapos lang na isang problema, may kasunod na namang problema. No, kakatapos na ng pagsubok, meron na naman pong panibagong pagsubok. Hindi po matapos-tapos. But you know, the truth is, hanggang buhay po tayo, no, hanggang umihinga po yung katabi mo, I tell you, we will face a lot of problems. Amen po ba? We will face a lot of troubles. No, kagaya po ng mga Roman believers, no, when the time po that they were going through a time of tribulation, nung doon sila po ay dumaan ng matinding kahirapan. Isa lang po ang ginawa po ni Apostle Paul. No, he just prayed for them to be filled with the joy and peace of God. Yun lang po ang ginawa ni Apostle Paul. Sabi po sa Romans chapter 15 verse 13, sabi dyan, now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that you may what? Abound in hope by the power of the Holy Spirit. Sino po dito, tumanggap na po ng pag-asa mula sa Panginoon noong nakaraang buwan? Di ba, we talk about the hope. No, and sino po dito tumanggap na ng joy last week? Amen? Kasi po bakit? Joy and peace will carry us through troubled times.
No, ang kagalakan at kapayapaan po ng Panginoon ang siyang tutulong po sa atin sa mga bagay sa ating pong pagdadaanan. No, hindi lang po pag-asa ang kailangan po natin to overcome our situations, our circumstances, but we also need the joy and definitely the peace that comes from the Lord. No, mahalaga po na maintindihan po natin kung gaano kaimportante ang kapayapaan mula po sa Panginoon. And when we say the word peace po, no, ang ibig sabihin po ng peace sa Tagalog ay kapayapaan. No, doesn't mean, sabi po dyan, doesn't mean the absence of war or difficulties. When we say peace in the Hebrew word, it means shalom. Sabi mo sa katabi mo, shalom. No, it means po completeness, no, soundness, unity, rest, no, kapahingahan, security. No, sino po mag-agree kapag may kapayapaan ka, you are secured. No, welfare and prosperity. No, kagaya po ng kagalakan, peace is the fruit of the Holy Spirit. Isa po sa bunga ng banal na Espiritu ay ang kapayapaan. Kaya makikita po natin in the book of Galatians chapter 5 verses 22 to 23. Pwede po ba kayo naman pong magbasa? In 3, 2, ready, begin. Amen. So nandyan po ang kapayapaan. No, and dahil po ang source ng kapayapaan, based po sa binasa po natin, ay ang banal na Espiritu, no, kagaya po ng kagalakan, ibig sabihin lang po nito that having peace is not dependent on our outward circumstances. No, ibig sabihin lang po ang kapayapaan po natin ay hindi nagbabase so ano po yung nangyayari sa paligid po natin. No, ibig sabihin po na you can still have peace kahit sa panahon po na dumadaan ka ng mga uncertainties sa buhay mo. Taas po ang kamay, dumadaan ng mga uncertainties. Tama po ba? Coach Johan, kahit wala na akong pera, I can still have peace. Amen po ba? Kahit sandamakmak na pagsubok, ang pinagdadaanan ko ngayon, I can still have peace. The answer po is yes. Now, we can still experience and have peace despite of what we are going through. Because why? Our peace is not based on any of our circumstances because the source of it is the Holy Spirit. Ang banal na Espiritu po ang source ng ating kapayapaan. Isaiah 26 verse 3, you will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you because he trusts you. Ang isang pong Kristiyano na sa Diyos naniniwala, no, sa Diyos po nagtitiwala at nananampalataya, payapa ang puso. Amen? Kasi yun pong sinasabi po ng salita ng Panginoon. And ano po ang halimbawa po ng perfect peace? What is a great example of having a perfect peace? No, kahit ilagay mo po ang isang Kristiyano sa gitna ng labanan or kahit ilagay mo ang isang mananampalataya sa gitna ng gera, even he or she is going to be surrounded by the enemies. No, ang totoong may perfect peace, mananatili po yung nakatayo. Amen, mananatiling, sasamba at maglilingkod po sa Panginoon. No, hindi siya mag-worry, hindi siya matatakot. He will not be in trouble. Because why? A person who is in perfect peace is a person who is completely dependent on God because he knows that God is in control and holds his future. Amen po ba? Ang totoong meron perfect peace ay ang totoong dumedepende po sa Panginoon. So maaring, mga magulang at mga kapatid, you are now in the times of chaos. You're in the times of despair. You're in the times of confusion. But I want to let you know that the Holy Spirit can only bring us peace. No, kaya nga po lagi po natin sinasabi, no, do not hurt or do not grieve the Holy Spirit. No, wag na wag po nating sasaktan ang banal na Espiritu. Kasi bakit po? Siya po ang nagbibigay ng kapayapaan sa ating pong mga buhay. John chapter 14 verses 25 to 27, sabi po dyan, these things I have spoken to you while being present with you, but the Helper, ano po sabi dyan? The Holy Spirit, no, whom the Father will send in my name. No, He will teach you, tutulungan po tayo ng lahat ng bagay, and bring to your remembrance all things that I said to you. Sabi po dyan, peace I live with you. My peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. No, ang ating pong Panginoong Yesus na po ang nagsabi na sa kabila po ng pinagdadaanan po natin, we can be assured that we can still have peace.
No? It is because the peace of God is not the same as the peace that the world gives. Magkaiba po yan. Hindi po parehas yung kapayapaan na maaaring ino-offer ng mundo at yung kapayapaan na nagmumula po sa Panginoon. Kasi po bakit? Yung kapayapaan na maaaring nanggagaling po sa mundong ito ay panandalian lang. Tama po ba? But the peace, the peace of the world is built on resources na maaaring payapa ang puso mo kasi may mga bagay ka ngayon ng mga bagay dito sa mundong ito. But I want to tell you po, it won't last. No, hindi po yan, mananatili. Lahat po yan ay panandalian lang. But the peace of God is built on what? On relationship. No, ang kapayapaan po ng Panginoon ay built sa relationship po natin sa Kanya. Ibig sabihin po, bagyuhin ka man na magpagsubok, bombahin ka man ng mga problema, mananatiling payapa ang puso mo kasi alam mong kasama mo ang Panginoon. Amen po ba? Payapa ka because you know that God is in control. So how can we have this peace that comes from Jesus, that comes from the Lord? Paano po natin fully mararanasan yung kapayapaan nagmumula po sa Panginoon? Number one, of course, peace starts with reconciling with God. No? Mag-uumpisa lang po ang kapayapaan when we are being reconciled with the Lord. Kapag naayos po yung relationship natin sa Panginoon. Sabi po in the book of Ephesians chapter 4 verses 13 to 15, pwede po mahingan ko po ulit kayong bumasa in 3, 2, ready, begin. Verse 15, having abolished in his flesh the enmity that is the law of commandments contained in ordinances, so as to create in himself one new man from the two, thus making peace. No, si Lord po mismo ang kapayapaan. And if patatandaan po at maaalala po natin, sa krus po ng Kalbaryo, when the time po that Jesus Christ was crucified, sino po mag-agree dahil po sa kasalanan, tayo po ay nahiwalay sa presensya po ng Panginoon. And dahil po tayo nahiwalay, nagkaroon po ng wall. Nagkaroon po ng barrier. Because of sin, tayo po ay hindi makalapit sa Panginoon. Hindi po tayo makalapit sa Kanyang presensya. But because of, of Jesus was died on the cross, ang nangyari po sa wall, sa barrier, ay nabasag, nasira, giniba na po ng Panginoon. At wala pong ibang perfect na sacrifice kung hindi ang ating Panginoong Yesus lamang. Kasi bakit po? Because Jesus Christ was a sinless man. Diyos po na kahit kailan ay di po nagkasala. Kaya siya po ang pinaka-qualified to be sacrificed para po tayo ay tubusin. So because of that, Jesus suffered the penalty, the punishment for our sins. Tama po ba? He satisfied the demands of justice so that God can justly forgive our sins and reconcile us with Him. So, ibig sabihin po, dahil sa ginawa ng Panginoong Yesus, nung siya po ay napako sa krus, lahat po ng mga bagay na inilagay ng kaaway sa ating buhay ay nawasak na so that we can freely come into the presence of God. Nakukuha po ba natin? Kaya sabi po sa Isaiah chapter 53 verse 5, sabi dyan, but He was wounded for our transgressions. Diba? Dumaan po siya ng sufferings. He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon Him. And by His stripes, we are healed. Taas po ang kamay ng mga pinagaling po ng Panginoon. Amen? So, ibig sabihin ng po na ito, kinailangan pagdaanan po ng ating Panginoong Hesus lahat po ng hirap. All the sufferings, maranasan mo lang yung kapayapaan sa buhay mo. Jesus made Himself a perfect sacrifice just for you to enjoy this life. And dahil po sa dugo ng ating Panginoong Hesus, we can now come boldly to the throne of grace. Ibig sabihin po kung dati hindi po tayo makalapit sa Panginoon kasi bakit tayo po ay makasalanan. But because Jesus has cleansed us, pinatawad po tayo ng Panginoon sa ating kasalanan and now we can come into the very presence of God and into the throne of God. Sino po dito masaya po kayo? Amen. Wala po bang masaya? Amen. Sige nga po, palapakan natin ang Panginoon. Parang ayaw niyo pong, di pa kayo masaya na reconciled po kayo sa Panginoon. Amen.
Romans chapter 5, verse 1. No? Therefore, having been justified by faith, we have what? Peace with God. Through our Lord Jesus Christ. Pero sino po dito mag-agree? Maraming times, or madalas, despite the peace that we have received from the Lord, or from Jesus, no, despite of the sufferings that He went through, no, the cross and the peace offering, madalas kapag po dumarating ang mga problema, dumarating po ang mga pagsubok, no, kapag dumarating ang confusion ng trials, mas nauunahan pa rin po tayo ng worry. At nauunahan po tayo ng takot. Tama po ba? Lalo na kapag naubusan na po tayo ng isasaing. No, kaya wala na po tayong budget sa trabaho. Tama po ba yung mga nanay? Kapag wala nang pambili ng pagkain, mga tatay, wala nang budget sa trabaho, wala nang baon sa school, di ba we start to worry about what's going to happen tomorrow. Di ba? Mas una pa po nating iisipin, saan kaya ako manghihiram? Saan kaya ako uutang? Di ba? Nagkalat na ngayon ng mga lending companies. Tama mo ba? Mas nauunahan po tayo ng worry. Imbis na po maniwala sa Panginoon. Ano pa nangyari? Ang nagiging initial reaction po ng isang tao, even ng mananampalataya, is to doubt. Pangamba. You know why? Alam niyo po kung bakit? Tatanungin niyo ba kung bakit? Bakit? Ayan, perfect po. Dahil ayaw po ni Satan na namamuhay po tayo na may payapang puso. No, ayaw po ni Satan na mamuhay tayo na may kapayapaan sa ating mga buhay. No, Satan, the devil, often plants the seed of chaos and worry in our hearts. At ang madalas po na weapon na ginagamit ni Satan na para nakawin ang kapayapaan at mangunahan po tayo ng worry, ng doubt, is yung tinatawag po na accusation. Sabihin nyo nga po, accusation. Ginagawa po ni Satan, he accuses us. He condemns us. And once we entertain it, kapag po in-entertain natin si Satan, ninanakaw na po nito ninanakaw po ng condemnation, yung kapayapaan po sa puso natin. Makikita po natin, sabi sa Revelation chapter 12, verses 7, 9 to 10, sabi doon, and the war broke out in heaven. Michael and his angels fought with the dragon, and the dragon and his angels fought. Verse 9, so the great dragon was cast out, that serpent of old, called the devil and Satan, who deceives the whole world. Verse 10, for the accuser of our brethren, who accused them before our God day and night, has been cast out. Yung the word devil po na ginamit po doon, in Greek word, it means diabolos. No, na ang ibig sabihin po ay false accuser or slanderer. So yan po ang trabaho ni Satan. Yan po ang trabaho ng kaaway, no? To give false accusations, to condemn us. Kaya minsan, tama po ba, kahit ang ganda-ganda ng plano po ng Panginoon sa ating mga buhay, kahit ang linaw-linaw ng mga pangako ni Lord, pero may mga times hindi po nangyayari. Hindi nagmamanifest. Kasi bakit? Because the accusation of Satan leaves us feeling doubtful, feeling anxious, and feeling fearful. No? Because of Satan, it brings us confusion, no? Condemnation. At hindi po natin namamalayan, ninanakaw na po nito yung kapayapaan sa ating pong mga buhay. At hindi lang po yon, because of that, sometimes we always end up feeling unfaithful. Oo nga, no, tama si Satan kasi kasalanan ko din naman kung bakit ko ito nararanasan. Tama mo ba? Kinokondem mo na yung sarili mo kahit naman wala ka namang ginagawa. No? At ang nangyayari, dahil po sa condemnation, imbis na lumapit po tayo sa Panginoon, ginagawa po nun, nagpapalayo pa po sa atin sa presensya po, sa po ng Panginoon. And dun po, natutuwa si Satan. Yun po ang gustong-gustong mangyari ng kaaway sa ating mga buhay. To live of what? To live a life full of worries. May kilala po ba kayo doon? Kapag kausap mo, puro na lang pangamba ang sinasabi. Puro na lang doubt, puro na lang fear. No, Satan wants us to live, to live a fearful life. No, na magkaroon po ng mga punong-puno ng doubt. No, and kahit po ang ating Panginoong Hesus, hindi po nakaligtas sa accusation po ni Satan. No, hindi po siya nakaligtas, sa slander na ginawa po ni Satan. Now, if you remember po in the book of Matthew chapter 4 verses 1 to 11, naalala niyo po ba yung senaryo na si Jesus, nung tinry po siyang attempt ni Satan, sabi niya, kung totoo kang Diyos, bakit hindi mo gawing tinapay yung bato? Nung hindi pa siya nakontento, dinala niya si Jesus sa mataas na lugar, sabi niya, kung totoo kang Diyos, magpakatihulog ka nga at hayaan mong ang anghel ang
sumalo sa'yo. Akala ko, hayaan mong ang maangal ang... Akala ko may iba po kayong version. At dinala po ulit sa pinakataas. Sabi niya, lahat na nakikita mong bagay, lahat ng bagay yan, ibibigay ko sa'yo, sambahin mo lang ako. Pero alam po natin nangyari, Jesus never entertained Satan. At ang sabi po ng Panginoon, ang tao ay di lamang nabubuhay sa tinambay, kundi sa bawat salita na nagmumula po sa Panginoon. Sino po dito, ngayon nag-worry ka, baka wala kayong pangkain mamayang lunch, pero naniniwala kami kapayapaan ka magpo-provide si Lord. Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Magpapa-chowking yan, papa-jollibee yan mamaya. Amen. Praise God. Answered prayer. Thank you, Lord. So, ibig sabihin po kung si Lord nalagpasan po itong temptation, itong accusation ni Satan, even us po, kagaya rin po natin, we experience a lot of thoughts or inner voices to accuse us. Tama po, may mga boses po tayo mula sa kaaway na naririnig. Minsan narinig natin, anak ka ba talaga ng Diyos? Tama po ba? Mahal ka ba talaga ng Panginoon? Ng Diyos na meron ka? Totoo ba talaga yung mga pangako ng Diyos sa'yo? Huwag mo nang alalahanin yung kalimutan mo, hindi naman totoo yan eh. Tama po ba, nakakarinig po ba tayo ng mga ganong boses? Madalas ito po yung mga kasinungalingang narinig po natin sa kaaway. Voices that question our belief in God. Yan po ang purpose ni Satan. The purpose of the devil is not just to accuse, slander, but to steal, kill, and destroy. Sirain ang ating mga buhay, nakawin yung mga pangako ng Diyos, patayin yung mga pangarap na nilalagay po sa atin ng Panginoon, at sirain yung kapayapaan na meron po tayo. But good news, so yung sa katabi mo, good news. The truth is, we are no longer condemned. Hindi na po tayo condemned. Kasi tayo po ay niredeem na po ng Panginoon. Sabi po sa 1 John chapter 3, verse 21, Beloved, if our hearts doesn't condemn us, we have confidence toward God. Because of what Jesus has done more than 2,000 years ago, dahil po sa ginawa ng Panginoon, when he was sacrificed and nailed on the cross, we were reconciled with God. Naayos po yung relationship po natin sa Panginoon. And dahil na-restored yung relationship po natin sa Panginoon, God is now our best friend. Amen po ba? God is now our Father, our Deliverer, our Healer, and our Promise Keeper. Ano pong ibig sabihin po nito? Ibig sabihin lang po na anumang accusations ni Satan po sa bawat isa po sa atin, anumang worry, doubt, and fear na inilagay po sa atin, mga magulang at mga kapatid, gusto ko pong sabihin sa inyo na wala na po iyong talab. Amen. Hindi na po ito gagana. Kasi bakit? Si Lord po mismo ang ating kapayapaan. God is the source of our peace. So as long as that you are connected with God, as long as that you have a relationship with the Lord, then whatever the schemes of the enemies, hindi na po magtatagumpay sa buhay mo. Amen po ba? Because why? As Jesus declares that He is the source of peace. Sabi nga po ulit sa John 14:27, pwede po makibasa nga po. In 3, 2, ready, begin. Amen. Sino po dito minsan pataas ang kamay, tumanggap na po ng kapayapaan mula po sa Panginoon. Amen. Thank you, Lord. That's number 1 po. Reconciling. Peace starts with reconciling with God. Pangalawa po, for us to have the peace from God is of course, spiritual mindset leads to peace. Mahalaga po na magkaroon po tayo ng spiritual mindset. Sabi po sa Romans chapter 8, verses 5 to 6, sabi po dyan, for those who live according to the flesh, set their minds on the things of the flesh. But those who live according to the Spirit, the things of the Spirit, for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Sino po mag-agree? Hindi lang po mga accusations ni Satan ng kaaway ang nagnanakaw ng kapayapaan po natin, but even the things in this world. Tama ba? Even ng mga bagay po sa mundong pong ito. Because of the rise of social media, tama po ba?
Lahat po ay talagang gumagamit na po ng mga mobile phones. Lahat may mga Facebook na. Tingnan mo yung katabi mo, hindi naman po siguro nagpa-Facebook yan ngayon. No, mamaya po, di ba, pag after po the service, tignan nyo agad, sino kaya, ano nangyari sa Facebook? Tama po ba? Because of the rise of the social media, lahat po nangyayari sa mundo pong ito, sa labas po ng simbahan na ito. No, may mga times na parang iniisip po natin yung mga bagay na yun, is totoo ba o hindi? Kasi bakit dati po, sino po mag-agree, kontento naman po tayo sa kung anong bagay ang meron po tayo. No, simple lang po ang buhay dati. Di ba? Meron ka nga lang, tawag dito, tinapay ka nga lang, kape, masaya ka na. Tama po ba? No, hindi ko naman po sinasabing maling maghangad ng magandang buhay because that's biblical. No, kailangan ine-enjoy po natin yung pagpapala ni Lord. Dapat po, tayo po ay may pinagpalang buhay. Pero sino po mag-agree ngayon, sa panahon natin yun, na napakarami na pong bagay na nakikita po natin yun. Hindi naman dapat po kailangan ng mga bagay na nakita natin, ay kailangan meron din po tayo. Tama po ba? Hindi po lahat ng uso beneficial po sa atin. No, lalo ngayon, maglalabas na naman po ng panibagong iPhone 17 Pro Max. Sino po dito excited na? Di ba? Excited na magkaroon ng bagong iPhone 17 Pro Max. So, ibig sabihin po, hindi po lahat ng bagay na nakikita po natin ay kailangan magkaroon din po tayo. No? Kasi bakit? Hindi naman po talaga natin minsan may iwasan na magkaroon po ng banal na pagkainggit. Tama po ba? Kasi may mga times, iniisip po natin, buti pa siya at the age of 20, meron na siyang sariling sasakyan. Tama po, buti pa siya at the age of 30, meron na siyang sariling bahay. Ako, at the age of 40, pambili ng milk tea, wala. Tama po ba? At the age of 40 dahil ba, wala mo lang pang Jollibee. Di ba? Minsan iniisip po natin, no, we tend to compare ourselves to other people. And sino po mag-agree, kapag nag-start po tayo i-compare yung sarili po natin sa ibang tao, dyan na po pumapasok yung tinatawag na spirit of envy, spirit of self-pity, spirit of condemnation. Hanggang sa hindi po natin namamalayan na wala na po yung kapayapaan sa puso po natin. No, nakafocus na lang po tayo sa mga bagay na wala po tayo. No, sa kakulangan po natin at hindi na po natin nakikita yung pagpapala ng Diyos sa ating pong mga buhay. Amen po ba? No, we start to worry about what's going to happen tomorrow. And we start to doubt God. Because why? Because that's the world tries to rob our peace. Yun po yung ginagawa ng mundong ito. Ipakita po sa atin, iparealize kung ano po yung mga bagay na wala po tayo. Yung mga bagay na kulang po tayo. Mga bagay na panandalian lang po lamang. Tama po ba? Pero sino po mag-agree ang totoo, kailanman hindi naman po talaga tayo nagkulang. Kailanman hindi ka nagkulang. Amen? Kasi bakit? Yung gumising ka pa lang kanina, pagpapala na po yan. Amen po ba ngayong wala kang sakit? Malakas ka, pagpapala po yan. Amen po ba nakakasamba ka at nakakapaglingkod sa Panginoon? Pagpapala na din po yan. Amen? Having material things doesn't mean you have peace. No, dahil marami pong tao, meron na po sila lahat ng bagay pero wala po silang kapayapaan. Pero salamat sa Panginoon. Kasi ikaw, wala ka pa man lahat ng bagay sa mundong ito. Payapa ka kasi yung tinanggap na Diyos mo ay hindi panandalian lang, kung hindi pang-eternal. Amen po ba? Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. No, meron man o wala, payapa ang puso mo kasi yung Diyos na meron ka ay Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Amen po ba? In God's perfect time, ano mang idinedesire mo ngayon, ibibigay po ng Panginoon. Kagabi nga po, I was praying to the Lord. Kasi ang tagal ko na pong gustong mag-resign sa company. I just really want to, to have another opportunity to God. At dumating po yung opportunity na yon. And it's a Christian organization. I was really praying to God. Sabi ko, Lord, ito na yung time. Kasi it's a job na para ka lang po naglilingkod sa Panginoon. It's a job na para ka lang nagmi-ministry because their purpose is to help churches and the children to be out of poverty. So, naglilingkod ka, at the same time, sumasahod ka. And nagpasa po ako, nag-interview ako ng online. And kagabi lang po, bago po ako matulog, nakareceive po ako ng email na hindi po ako natanggap. Sabi ko sa Panginoon, Lord, magpipreach ako bukas about peace, about, trusting in you. Pero Lord, hindi ako natanggap. But sabi ko sa Panginoon, hindi po ako nalungkot.
Hindi po ako nang hinayang. But I have the peace in my heart. Sabi ko, Lord, maaaring nagsarap po iyon para sa akin, but there's always a door that will open for me. I'll just keep on trust in you. Tama mo ba? Kung wala ka kapayapaan, tatawagin mo sa Lord, grabe ka naman, Lord. Nagsaserve naman ako sa iyo. Di ba? Ang dami mo na po sasabihin, but salamat po sa Panginoon because we have the peace and we trust the Lord. Kasi bakit po? The more we set our minds to God, on God, to the Holy Spirit, the more that we will become aware of His presence. Life and peace come through our relationship with the Holy Spirit. Kapag sinabi po kasi natin set their minds, kapag sinet po natin yung isip po natin sa Panginoon, in Greek word, it means phroneo. No, to exercise the mind, to feel, to set the affection on, or to interest oneself. Ibig sabihin po, when we set our minds on the Holy Spirit, the more po nas nagiging aware po tayo sa presence po niya. No, the more that we feel satisfied and contented. Ibig sabihin po, hindi ka maghahanap ng mga bagay na wala ka kasi presensya pa lang ni Lord enough na sa buhay mo. Amen po ba? Presence pa lang ni Lord sapat na sa buhay mo. Amen po ba? So that's number 2. Number 3 po, mabilis na lang po. Ano po yung number 1? Peace starts with reconciling with God. Pangalawa po, spiritual mindset leads to peace. At pangatlo po, prayer leads to peace. Na hindi lang po maayos yung relationship natin sa Panginoon. Hindi lang po to set our minds, but most importantly, yung panalangin po natin sa Panginoon. Philippians chapter 4, verses 6 to 7, sabi po dyan, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. So, ibig sabihin lang po nito, we will not only receive and enjoy the peace of God by setting our minds on Him, but most especially by praying to Him. No, mahalaga po na tayo po ay nananalangin po sa Panginoon. At sino po naniniwala that we are now close in the end times? Tama po ba? Malapit na pong dumating ang Panginoon. No, marami na pong signs, there's a signs of war, sickness, diseases. No, marami na pong signs na malapit na pong dumating ang Panginoon. And during these times, tama po ba, sa mga panahon po na ito, hindi mo na alam kung sino ang paniniwalaan mo. No, hindi mo na alam kung sino yung totoong nagsasabi ng totoo. No, pagbukas mo nga lang, sabi ko nga po kanina, pagbukas ng Facebook, di ba, ang daming mga nangyayari, ang daming mga sabi-sabi, and most negative po yung mga nangyayari at nakikita po natin. Tama po ba? And because of that, sometimes our mind become corrupted. Sa mga bagay or sa mga negative na nakikita po natin. At nagiging way po iyon ng kapayapaan para po manakaw ang kapayapaan sa ating pong mga kapuso. Lalo na po ngayon, nauuso na naman po. Sino dito nakalinig nung katokgang? Di ba? Tama po ba? Yung kumakatok sa pinto. Tapos kapag binaksan mo, di ba? Yung mga, sino po din, nagkalat na yung mga masasamang loob at bumabalik na naman po yung puting van. Di ba? Naririnig niyo na po ba? Kalat-kalat na naman po ang mga masasamang loob. And minsan, ang resulta, ang nangyayari, natatakot na po tayo, natatakot tayong lumabas. Nagwo-worry ka na kung habang naglalakad ka, bigla na lang may hahablot sa'yo, tama po ba? Bigla na lang may lalapit sa'yo. Ang nangyayari, nagkakaroon po ng fear, nagkakaroon ng worry. So that's how the enemy rob our peace. But sabi po doon, sa binasa po natin, sabi doon, be anxious for nothing. Wag po tayo matakot, wag po tayo mabalisa. Magulo man yung paligid mo ngayon. There's a conflict in your relationship with others. But sabi doon, just keep on praying. Mga magulang at mga kapatid, manalangin lang po tayo. Because why? Because the peace of God surpasses all understanding. Binibigyan po tayo ng Panginoon ng wisdom to protect ourselves, wisdom to plan, to prepare. But sabi doon, don't put our trust and security in this world. Kasi bakit? Kung ilalagay po natin yung tiwala at seguridad po natin sa mundong ito, I tell you, mapapahamak po tayo. I tell you, the enemy will going to rob everything in us. But rather, put your security in God. Set your mind on the Holy Spirit. Pray to God. Tapatan po natin ang panalangin
anumang mga worries po natin. Kasi bakit? Because when you pray to the Lord, the more it strengthens your faith. Tama mo ba? The more na nanalangin po tayo sa Panginoon, the more na lumalapit po tayo sa Panginoon, pinapalakas po ng Panginoon yung pananampalataya po natin. Amen? The more it strengthens your trust in Him. The more na tayo po ay nagpe-pray, the more na pinapalakas si Lord yung tiwala po natin sa Kanya. At hindi na po tayo matatakot sa kanumang bagay ang inilalagay po ng kaaway sa mundo pong ito. Amen? Hindi ka na matatakot kung sino kakatok sa pinto mo. No? Kasi ang kakatok sa pinto mo hindi nakatukgang, kundi pagpapala po ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Natutuwa po kami lagi kasi madalas po, pupunta po kami kila Coach Richard and Coach Gladys. Sag-i-stay po kami doon minsan. And kada po may kumakatok, lagi may nagbibigay ng ulam. Sa Tita Edna, kakatok, may nagbibigay ng blessing. May nagbibigay ng ganito. Salamat, Lord. Ito po yung katok na gusto namin. Katok ng pagpapala. Amen po ba? Sino dito excited na may kakatok po sa inyo mamaya? Hindi katok gang, pero may magbibigay ng blessing po sa inyo. Amen? Amen. Di ba? Kahit ano man pong bagyo, pagsubok ang dadating, payapa ang puso mo kasi at panatag ang puso mo kasi alam mo yung Diyos na kasama mo ay Diyos na tapat at siyang magbibigay ng pagpapala sa iyo pong buhay. Amen. Siguro palakpakan po natin ang Panginoon. We must trust in God's power and provision. Huwag po tayo mag-focus in our situations, in our circumstances, but let us keep on focusing our eyes to God and stop worrying. Say mo sa katabi mo, kapatid, stop worrying. No, huwag ka na mag-worry. Trust in God. Amen. And last po, tapos na po ako. Number 1, peace starts with reconciling with God. Pangalawa, spiritual mindset leads to peace. Pangatlo, prayer leads to peace. And last po, is peace is found in the act of surrendering to God. No, church, mga magulang at mga kapatid, no, peace did not just start when we were reconciled with God. Hindi lang po dahil naayos ang relationship po natin. Yes, tamang tinanggap po natin yung kapayapaan. Not just setting our minds and praying to Him. But if we want to fully receive the peace from God, we need to surrender everything to Him. No, sabi po sa Matthew chapter 11 verses 28 to 23. Pwede po ba kayo naman pong basa with boldness and with confidence in 3, 2, ready, begin. Amen. Taas mo ang kamay. No, mga napapagod, napagod. Amen po ba? Who are weary and burdened. Sabi doon, just come to me. Because why? True surrender brings peace. No, ang totoo pong pagsuko sa Panginoon ay siyang pagdaloy ng kapayapaan sa ating pong mga buhay. No, mag-uumpisa lang po magkaroon ng kapayapaan ng ating mga puso once we truly surrender everything to God. Nasabi po yan ni Jesus, hindi po dahil madali yung kanyang pinagdaanan. No, hindi po dahil napagtagumpay niya po yung sufferings. Hindi po, mahirap po yung pinagdaanan po ni Jesus. But sinabi po yan ni Jesus kasi alam niyang hindi madali yung pinagdadaanan mo ngayon. Amen. Hindi madali yung pagdadaanan mo bukas at sa mga susunod na araw. Jesus tells this because, as He has submitted this life to the Father, Jesus wants to also live in the total surrender in submission to the Father. Sinasabi lang po ni Lord sa araw po na ito na yes, mahihirapan ka. Tama po ba? May mapapagod ka. Maraming times mawawalan ka ng pag-asa, mawawalan ka ng kagalakan. Pero sinasabi ni Lord, kailanman hindi ka mawawalan ng kapayapaan. Kasi bakit? Sabi po ni Lord, I am here to carry all your burdens, carry all your pains, so that you can continue this life. May mga times po kasi pinipilit po natin maging malakas. Amen. We're trying to be strong, to carry all the pains, to carry all the burdens. Kaya ang nangyayari, tayo rin po ang nahihirapan. Tama po ba? Pinipilit po natin magpatuloy na tayo lang. But sabi ni Lord, anak, hindi mo kakayanin kung ikaw lang. That's why give and all the burdens, give all the worries, give all the doubts to me.
At hayaan po natin ang Panginoon ang siyang sumama po sa bawat isa po sa atin. As I end po, church, mga magulang at mga kapatid, panalangin ko po sa araw po na ito na pag-umapawin po ng Panginoon yung kapayapaan sa ating pong mga buhay. Hindi lang po pag-asa, hindi lang po kagalakan, but higit po sa lahat, kapayapaan na patuloy na maniwala at manampalataya sa Kanya. Amen po ba? That no matter what happened, as we were reconciled with God, let us choose to be spiritually minded, to pray to the Lord, and to surrender to God so that we can fully receive and experience the peace of God. Sino po dito excited na to receive fully the peace from the Lord? Amen po ba? So I just want to invite everyone to stand up. Dahan-dahan po tayong tatayo sa umaga po na ito. And we'll continue to come into the very presence of God. I just want to invite everyone na dalian po nating ipikit ang ating pong mga mata. And we'll continue to ask the Lord of His very presence today. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Panginoon, patuloy po kaming lumalapit sa oras po na ito. We continue to open our hearts to you, God. And acknowledging you, Panginoon, that apart from you, God, we cannot do anything. Apart from you, Lord, we cannot do nothing. Lord, we just continue to come into your very presence today, offering our lives to you, O God. Lord, patawad kung may mga times iniisip namin na kaya namin, Panginoon. We carry all the burdens. We carry all the worries, the problems, and fears, O God. Dahilan, Panginoon, para mawala ang kapayapaan sa aming mga buhay. But today, Lord, this morning, O God, we acknowledge, Panginoon, na Ikaw yung Diyos at source ng kapayapaan sa aming mga buhay. Lord, we continue to give and surrender everything to you today. Come on, church, I'm giving you time right now to come into the very presence of God and to surrender everything sa oras po na ito. Whatever pains, burdens you may have today, I believe that the very presence of God is here in this place. I can sense in my spirit right now that God is here in this place, comforting you right now. Hallelujah. I'm giving you time right now to speak to the Lord and surrender everything to Him. Lord, maaaring matagal na panahon, we depend on the peace in this world, sa mga bagay sa mundong ito, God, na panandalian lang. But Lord, right now, what we need is the peace that comes from you, O God. Kapayapaan na hindi panandalian lamang, but Lord, kapayapaan pang-eternal na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, right now, we ask for a peace, Panginoon, over our situations. Lord, peace over our circumstances. Peace over our problems, O God. Peace over our families, Panginoon. Kapayapaan, Panginoon, na hindi lang mawawala. Kapayapaan, Panginoon, na patuloy namin pangahawakan. Come on, church, if that is your prayer right now, why don't you continue to lift up your hands and continue to open your mouth as we worship and thank the Lord here in this place. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hide me now under your wings. Cover me. Yes, God. Within your Maging panalangin po natin yung kantang ito at awitin po natin sa Panginoon. when the oceans rise, Yes, God. thunders roar, I will soar with you
above the storm. Father, you are King Yes, Lord. over the flood. And I will be still, know you are God. Find rest, my soul, Habang inawit po natin ito sa Panginoon, in Christ. unti-unti kang pinapalakas sa Panginoon sa oras na ito. Unti-unti yung pinaparanas sa Panginoon, muli ang kanyang pag-ibig, ang kagalakan at pagkapayapaan sa buhay mo. Come on, let's sing unto the Lord. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still. Yes, God. My God, when the oceans rise and Thank you, God. thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be Awitin po natin sa sarili po nating wika sa lugar po na ito. Panginoon, ang dagat at kulog, ang galit man. patuloy kaming maniniwala, mananampalataya sa Panginoon. No matter our circumstances, our situations, you are God who is faithful, O God. You are God who is good. Thank you, Jesus. Shalabahan, dalabalabalabalaba. Dagat at kulog, ang Thank you, Lord. sa piling mo ako'y mananahan. Ang hari kay hari sa aking buhay. Ako'y panatag, Panginoon. Come on, sabihin natin sa Panginoon. Ako'y panatag, o aking Diyos. Ako'y panatag. Come on, church. Let's declare it in this place. Ako'y panatag. Ako'y panatag, o aking Diyos. Shalabahan, dalabalabalabalabalabalaba. Panginoon, panatag ang aming mga puso. Sapagkat ang Diyos na aming sinasamba, ang Diyos na aming pinaglilingkuran, ay Diyos na tapat at kailanman hindi nagkulang sa aming mga buhay. Panginoon, maraming salamat sa kabila ng aming pinagdadaanan, Panginoon. You are always there, Panginoon, to bless us, to heal us, O God, to protect us, O God. Lord, salamat sapagkat ang kapayapaan na tinanggap at tatanggapin namin sa lugar na ito, Panginoon. Kapayapaan na hindi nagmumula sa mundong ito, God, kundi kapayapaan na nagmumula sa iyo, God. Holy Spirit, thank you for we know that you are the source of the spirit, of the peace, Panginoon. Lord, mawalan man kami ng pag-asa, patuloy lang kaming lalapit sa iyo sapagkat ikaw, Panginoon, ang bunga at source ng aming kapayapaan, O God. Lord, maraming salamat sa umaga po na ito, O God. Tinanggap na po namin ang kapayapaan nagmumula sa iyo, God. Lord, ano man ang pagsubok na dumating, ano mang problema ang dumating, Lord, as we continue to kneel down, close our heart, or close our eyes, Panginoon, and pray, we know and we believe that you are in control, Panginoon. Lord, bagyuhin man kami ng pagsubok, bombahin man kami ng mga problema, payapa ang aming mga puso. Sapagkat ang Diyos na meron kami ay Diyos na mga hari at mga hari at Diyos, Panginoon, ng salin lahi, Panginoon. Lord, maraming salamat. Come on, church, let's continue to open our mouths to the Lord and thank Him for His goodness. Pasalamatan po natin ang Panginoon
sa ating mga buhay. Come on, I'm giving you time right now to thank the Lord. Salamat, Panginoon, kasi nalagpasan namin yung mga bagay, sitwasyon, Panginoon, sa aming mga buhay. At Lord, excited kami na humarap, Panginoon, sa darating na bukas, sa darating na linggo, sa darating na buwan at taon, na nang may kapayapaan sa aming mga puso. Thank you, God. Thank you, Holy Spirit, sapagkat hindi ka naging madamot sa iyong presensya sa aming mga buhay. Thank you, God. Patuloy po nating itaas ang ating mga kamay sa lugar po na ito as we continue to receive the prayer of blessing. The Lord bless you. I receive. May the Lord keep you. I receive. May the Lord's face shine upon I you. receive. May the Lord give you love, I receive. joy, I receive. hope, and peace. I receive. May the Lord continue to bless the works of your hands. I receive. May the Lord continue to expand your territories. I receive. May the Lord continue to bless your work, your business. I receive. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat lalabas kami sa lugar na ito, Panginoon, na punong-puno, di lang ng pag-asa, di lang po ng kagalakan, di lang po ng pag-ibig, kundi ng kapayapaan na nagmula po sa iyo. Maraming salamat. We carefully bring back to you all the glory, Yes, and all Lord. the honor, Yes. and all the adorations in the highest and magnificent name of our Lord Jesus Christ. And all God's people say, Amen and Amen.